sinakop ng mga Kastila sa Pilipinas ay isa na marahil sa pinakamahalagang parte ng ating kasaysayan. 333 taon tayong sinakop ng mga Kastila, kaya di katakataka na malaking bahagi ng ating kasaysayan at kultura ay galing sa mga Espanyol. Bago dumating ang mga Espanyol ay mayroon ng pamahalaang sinusunod ang mga Pilipino. Ito ay ang barangay na pinamumunuan ng isang datu at ang sultanato na pinamumunuan naman ng isang sultan. Naging formal na teritoryo ng Espanya ang Pilipinas noong 1565 nang italaga ni Haring Philip II si Miguel Lopez de Legazpi bilang unang gobernador general ng Kapuluan. May tatlong uri ng pamahalaan na itinatag sa panahon ng mga Kastila sa Pilipinas. Ang una ay ang pamahalaang sentralisado. Magkasanib ang simbahang Katoliko at pamahalaang sentral sa pamamalakad sa Pilipinas. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, itinatag nila ang isang pamahalaang sentralisado o centralized government. Ibig sabihin, lahat ng mga batas, patakaran at plano para sa buong kolonya ng Pilipinas ay nagmumula sa sentro ng kapangyarihang pampolitika ng Espanya. Sa pamahalaang ito, ang hari ng Espanya na si Haring Philip II nagmumula ang lahat ng utos at batas. Tinutulungan siya ng kanyang mga kinatawan sa pamamahala sa Pilipinas. Consejo de Indias o Council of the Indies naman ang katulong ng hari sa pamamalakad ng kolonya. Tungkulin ng sanggunian ng Indies na gumawa ng mga batas para sa kolonya ng Espanya. Ang mga miyembro ng sanggunian ay mga Espanyol na pinipili ng hari ng Espanya. Ang pangalawang pamahalaan naman ay ang pamahalaang kolonyal. Ang gobernador general ang kinatawan ng hari sa kolonya. Siya ang pinakamataas na lider ng pamahalaan sa Pilipinas. Si Miguel Lopez de Legazpi ang unang naging gobernador general ng Pilipinas sa panahon ng mga Espanyol. Siya ang nagpapatupad ng mga batas at utos na galing sa hari ng Espanya. Walang gobernador general na Pilipino. Mga Espanyol lamang ang maaaring maging gobernador general. Mayroon siyang kapangyarihan na kumplase o kapangyarihang hindi gamitin o ipatupad ang isang utos ng hari kung sa palagay niya ay hindi ito bagay sa sitwasyon ng kolonya. Ang Royal Audiencia naman ang nagsisilbing Korte Suprema o pinakamataas na hukuman ng pamahalaang kolonyal. Ito ang tagapayo ng Gobernador General at naghahanda ng mga ulat at kwenta ng pamahalaan. Ang unang naging presidente ng Royal Audiencia ay si Gobernador Santiago de Vera. Ang Arsobispo ng Maynila naman ang tagapamahala ng kolonya kung walang gobernador general. Siya din ang nagtatalaga ng mga obispo at kura-paroko. Namamahala din sa mga halalang lokal, edukasyon at koleksyon ng buwis. May mga ibang pinuno din ang kolonya, ang residensya at bisitador. Ang dalawang institusyon na ito ay pinadala upang mapigilan ang pang-aabuso ng mataas na opisyal na Espanyol sa mga kolonya. Ang ikatlong pamahalaan naman ay ang pamahalaang lokal na binubuo ng pamahalaang panlalawigan, pamahalaang pambayan at pamahalaang pambarangay. Unahin natin ang pamahalaang panlalawigan. Sa unit ng alkaldiya, ito ay ang mga lalawigang payapa o kumikilala sa pamahalaang Kastila. Ang tawag sa pinuno nila ay alkalde mayor. Tungkulin nito ang paniningil ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapahintulot ng kalakalan. Sa unit naman ng korehimiento, ito ay ang mga lalawigang hindi pa lubusang nasasakop ng Kastila. Ang tawag naman sa kanilang pinuno ay korehidor o pinunong militar. Tungkulin nito ang paniningil ng buwis, pagpapanatili sa kapayapaan, pagpapahintulot ng kalakalan at pagsubil sa mga naghihimagsik. Sa unit naman ng ayuntamiento, binubuo ito ng malalaking pueblo at sentro ng politika, kultura at kalakalan. Alkalde at rehidores o konsehal naman ang tawag sa mga pinuno. Tungkulin din nito ang paniningil ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapahintulot ng kalakalan. Dumako naman tayo sa pamahalaang pambayan. Sa unit ng pueblo, Gobernador Silio o maliit na gobernador ang tawag sa namumuno rito. Tungkulin nito ang maningil ng buwis, pagpapanatili ng kapayapaan at pagpapatupad ng batas. At ang huli ay ang pamahalaang pambarangay. At sa unit naman ng barangay o baryo, kabesa de barangay naman ang tawag sa pinuno nito at ang tungkulin naman niya ay maningil din ng buwis. Sa iyong palagay, naging mabuti o masama ba ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas?